magkano ang babayaran mong penalties pag hindi ka nagbayad ng tax on time. Kung ikaw ay may negosyo, importanteng malaman kailan nga ba yung deadline ng pagbabayad ng taxes. Dahil kapag hindi ka nagbayad ng tax on time, meron tayong tinatawag na mga penalties at ito ay ang mga sumusunod. Una rito ay ang tinatawag nating surcharge, which is 25% or 50% of the amount tax due. Pangalawa is yung tinatawag nating compromise penalty, which is magbe-based dun sa ating summary of table or penalties of table. And lastly, yung tinatawag nating interest, which is 12% per annum. So let's have an example, paano nga ba i-compute yung penalty. For example, hindi mo nabayaran ang value added tax mo. So, ito yung pag-compute ng penalty. Una is kukunin natin yung VAT due. For example, ang VAT na hindi mo nabayaran is 50,000 pesos. So, mag-a-add tayo dyan ng tinatawag nating surcharge, 25% of the amount due, which is yung 50,000 pesos. So, 50,000 times 25%, the surcharge will be 12,500 pesos. Next penalty is compromise na magbe-base doon sa table. So, ito yung table natin. Ipapakita natin sa screen. So, hahanapin mo dito kung saang bracket nag-fall yung 50,000 pesos. So, dahil nandito siya sa exceeding 20,000 but does not exceed to 50,000, the compromise penalty is 10,000 pesos. So, ayun yung nasa table. Okay, plus interest. So, ito yung pangatlong penalty natin, which is the interest, which is 12% per annum times the amount due times number of days na delay kang nagbayad. So, importante dito is kukunin mo yung number of days na delay kang magbabayad ng tax. Okay, for example, ang deadline nung hindi ko nabayarang tax is February 25, 2024. At babayaran ko siya ng March 25, 2024. So, bibilangin ko yung days kung ilang araw yung delay ko. So, 26 yung start ng count ko. 27, 28. So, 3 araw yun for the month of February. Plus 5, 25 days on the month of March. So, magiging 28 days yung number of delay ko. So, i-compute natin yung interest. 50,000 times 12% times 28 over 365. So, ang mako-compute nating penalty for the interest is 460 pesos and 27 centavos. So, i-total natin lahat ng babayaran ngayon, including the tax due and penalties. So, ito ay nagkakahalaga ng 72,960 pesos and 27 centavos. So, kalahati yung nadagdag doon sa tax due niya dahil lang sa ilang araw kang hindi nakapagbayad ng tax dun sa tamang oras. Tandaan mga ka-taxpayer, hindi ibig sabihin na wala kang tax due ay wala ka ng obligasyon. Kailangan pa rin nating isubmit ang mga tax return on time sa due date na itinakda ni BIR. Remember, compliance is costly, non-compliance is luxurious.